Mga idol at kabayan, breaking news! President Donald Trump sinabing tapos na ang oras ng mga Houthi. Iniutos ng bagong Pangulo ng Amerika ang pag-atake sa nasabing proxy ng Iran. Sa unang pag-atake, gumamit ang Amerika ng mga fighter jets upang wasakin ang mga target. Sa pangalawang salvo naman, naglunsad ng iba't ibang misal ang mga barkong pandigma ng US Navy upang tamaan ang mga gamit pandigma at imbaka ng mga armas ng Houthi. Ayon sa isang source, gumamit ang mga warship ng Amerika ng Tomahawk Land Attack Cruise missile na kung saan pwede ring ilunsa ng US Typhoon missile na nasa Pilipinas ngayon. Ito ang dahilan kung bakit takot na takot ang China sa nasabing sistema ng Amerika. Ipinakita ni President Trump na hindi ito nagbibiro nang sinabi nito na mas malakas ang Amerika kahit magsama-sama pa ang Russia, Iran at China. Eroplanong mandirigma ng China na mula sa isang aircraft carrier na nagsasanay sa South China Sea malapit sa Hainan Island. Bumagsak military ng China. Galit na galit matapos silang binisto ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Your time is up. Yan ang sinabi ni President Trump sa kanyang post sa social media laban sa mga Houthi. Eto na, President Trump ipinakita ang kanyang galit sa mga grupong naghasik ng kasamaan sa mundong ito. Amerika gumamit ng puwersa laban sa mga proxy ng Iran. Sa kanyang social media, nagbigay ng direktiba si President Trump sa US Central Command na umatake sa Yemen. Target ng puwersang militar ng Amerika ang mga Houthi na siyang responsable sa pag-atake sa mga barkong pangkomersyal at mga barkong pandigma ng US Navy at mga kaalyado nito na nagbabantay sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa unang pag-atake, makikita na naglunsad ang Amerika ng mga fighter jets tulad ng FA-18 Super Hornet, EA-18G Growlers mula sa aircraft carrier na USS Harry Truman CVN-75. Hindi lang yan mga kabayan, sa ikalawang salvo, naglunsad din ng iba't ibang misal ang mga barkong pandigma ng Amerika upang tamaan ang iba't ibang target sa Yemen. Ayon sa source, gumamit ang warship ng Amerika ng Tomahawk Land Attack Cruise missile kung saan pwede ring ilunsa ng US Typhoon missile na nasa Pilipinas ngayon. Ito ang dahilan kung bakit takot na takot ang China sa nasabing sistema ng Amerika. Makikita sa mga larawan na si President Trump ay personal na nakamonitor sa mga nangyayari sa Yemen. Kabilang sa mga winasak ng US forces ang mga radars, air defense, mga missile, mga sistema sa drone at ang pinakamalaking imbaka ng mga armas ng Houthi. Makikita na isang araw bago pa man ang paglusob ng mga eroplanong mandirigma ng Amerika, ipinakita ng US Central Command ang paglagay ng mga bomba sa mga fighter jets ng US Navy. Layunin ng Estados Unidos na ibalik ang malayang paglalayag at kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa matataas na opisyal ng Amerika, ito ay pambating panimula pa lamang ng bagong Pangulo ng Estados Unidos sa mga kalaban sa gitnang silangan. Isang malakas na mensahe ni President Trump sa Iran Supreme Leader na hindi ito nagbibiro pagdating sa usaping pansiguridad. Timing na timing din ito mga kabayan sa ginawang pag-atake ng Amerika sa mga Houthi sa Yemen sa kakatapos lang na military exercise ng Iran, Russia at China sa Middle East. Magsisilbi itong babala sa tatlong mga bansa na ang puwersa at kakayahan ng Estados Unidos ay mahigit pa sa kanila kahit sila ay magsama-sama. Ito ay babala din sa Iran na hindi papayag ang Amerika na sila ay magkaroon ng sandatang nuklear kailanman. في صاعدة من الضرب من قبل الطيران الأمريكي الإسرائيلي. في محافظة الصاعدة. والله لن نرضى مثلا فإلهم أنفسهم.
Sa ibang balita naman, Chinese J-15, isang jet fighter ng People's Liberation Army Navy, ang bumagsak. Ang Chinese J-15 na ito, ayon sa source, ay isang carrier-based multi-role fighter na kabilang sa People's Liberation Army Navy. Ang eroplanong mandirigma na ito ay pinaniniwala ang nagmula sa isang Chinese aircraft carrier na nagsasagawa ng military exercise malapit sa pinagbagsakan nito sa Linggao County ng Hainan Island sa South China Sea. Ang pilotong Chinese ay naka-eject kung saan makikita niyo sa video na ito ay tinutulungan ng mga residente sa lugar. Hindi man naibalita ngunit ito ay naging trending sa social media. Sa ibang balita naman, galit na galit ngayon ang tagapagsalita ng Chinese military sa naging pahayag ni Department of National Defense Secretary Chodoro Jr. na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea ang siyang malaking banta sa national na seguridad ng Pilipinas. Ayon kasi sa sinabi ni Secretary Gibo Chodoro Jr. na makikipagtulungan ito sa mga kaalyado ng Pilipinas tulad ng Amerika, Japan, Australia, Canada, France, United Kingdom at iba pang mga bansa upang i-counter o itulak ang anumang mga agresibong pagtatangka ng China na kontrolin o limitahan ang malayang paglipad sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese military, nagagawin nila ang kanilang dapat gawin dahil sila daw ang may karapatan sa buong South China Sea. Ganyan talaga ang Chinese Communist Party, mga kabayan. Lahat na lang kahit hindi sa kanila, gusto nilang angkinin at gagamitan na lang nila ng puwersa para ito ay kanilang makuha. Pero nanindigan ang Pilipinas sa ating mga karapatan na ang West Philippine Sea kasama na ang Baho de Masinloc, Sabina Shoal, Ayungin Shoal, Pag-asa Island at marami pang mga nasasakupan natin na kabilang sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay hindi natin hahayaang masakop ito ng tuluyan ng China, lalo na ang Palawan at Sulu Sea na mayaman sa oil at gas na siyang magbabago sa katayuan ng Pilipinas kung saan man tayo ngayon. Ito ang dahilan kung bakit tinatarget ito ng China. Mas pinapalawak pa nila ang kanilang impluensya at napapadalas ang pagpasok ng mga barkong militar ng China sa katimugang bahagi ng Pilipinas. 中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，对香港湾海域拥有主权权利和管辖权。中方始终致力于维护地区和平稳定。事实上，南海航行与飞越自由从未存在任何问题，但菲方一再对中方侵权挑衅，一些域外国家不断拱火滋事，使得南海不得安宁。中方维护自身领土主权和海洋权益的决心意志坚定不移，工具箱里也有丰富的选项。我们奉劝菲方不要误判形势，立即放弃徒劳的冒险挑衅，切实回到通过对话妥处分歧的正确轨道上来。 Laban Pinas